Magluto tayo ng isang masabaw na ulam para naman ang mga kids ay ganahang kumain. Nagpakulo ako dito ng tubig at naglagay ng sibuyas. Isinunod ko dito ang ginayat na mais. Ang mais na ginamit ko dito ay yung white corn at mura, hindi yung magulang para mas malambot. Pinakuluan ko ito for about 3 to 5 minutes. Tapos naghalo ako dito ng siomay. Ang siomay na gamit ko dito ay yung binili ko lang sa grocery store. Maaari naman kayong bumili dun sa mga suki ninyong tindahan kung meron man. Mga 10 piraso. Tapos tinimplahan ko ito ng patis for umami taste. Nilagyan ko din ito ng paminta at asin para ma-enhance pa yung flavor. Tapos tatakpan to para mapakaluan ng saglit lang. Pagkakulo nito ay naglagay ako dito ng dried shrimp o yung pinatuyong maliliit na hipon. At naghalo din ako dito ng itlog. Nasa sa inyo kung ilang itlog ang ilalagay ninyo. Pwede naman 2 lang. At naglagay ako dito ng optional. Optional kung tawagin ito sa akin ng nanay ko dahil lagi na lang daw optional ng mga sili sa akin. At syempre, mas pinasustansya natin ito sa paglalagay ng dahon ng sibuyas at dahon ng malunggay. At pakukuluan nito sa loob lang ng 1 minuto. Kung mapapansin ninyo ay hindi ako naggisa dito. Ito ay para naman makaiwas din tayo sa mantika kahit papaano dahil lagi na lang tayong nagpiprito o naggigisa, di ba? At kung mas prefer nyo naman na mas malapot yung pinakasabaw nito ay maaari kayong maglagay dito ng cornstarch slurry. At para sa linamnam naman kung gusto niyo ng mas malinamnam ay maaari kayong maglagay dito ng pork cubes o ng iba pang gusto ninyong pang-umami. Narito naman ang complete list ng ating mga ingredients pero nasa sa inyo pa rin ang mga gagamitin ninyo i-adjust na lang na naaayon sa inyong panlasa. Sa Pampanga kung tawagin ito ay swam na mais pero iba ang ginagamit na sahog. Pwede ko po bang malaman sa inyo mga ka-MU kung ano po ang tawag sa inyo sa ganitong recipe ng mais at saan pong probinsya kayo? Please comment below.